Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting, well, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa pulboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Idaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yaan ay ginawa ni Bangag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti na pulbura na parang ikinula. Now, okay, tignan natin ha. Basahin lang natin dito. Okay. Ang sabi dito sa balita, right? Ang balita, okay, tignan natin. Just in, naghain ng reklamo ng inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng pulboronic video. Pinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery, computer-related forgery, are you kidding me? Di ba? Ito ay mga kasinungalingan palangga at pagtatanim na naman ang kaso ng mga aning-aning. Sabi ito, at unlawful utterances na pinabibigat pa ng paglabag sa cybercrime prevention of, naku, natakot naman ako sa mga naliligaw ang landas. Takot ako, di ba? Takot ang mga jutang generous, kayo ang matakot. And this is good. Okay, this is good para mailagay natin. At saka bakit NBI? Bakit hindi si Bangag ang nagreklamo? Siya yung sumisingot? Bangag, bakit hindi ikaw magreklamo? Bakit ang NBI? Ikaw ang magreklamo, gusto kitang makabakbakan sa korte, tangina ka? Para makita ko actual, face-to-face, yung bunganga mong nagdinudugo na at ngumingiwi-ngiwi. Diba? Bangag, bangag, bangag. Bakit mo ipinapasa, kaya gusto nyong targetin ang mga vloggers kasi ini-expose katulad ko ang lahat ng kabangagan mo, Bangag. Ito ay mi Marcos, alam na alam mo na ang kapatid mo matagal nang naliligaw ng landas. Matagal nang bangag ang kapatid mo. Kung gusto mo maniwala ang Pilipino sa'yo, alam mo pala na naliligaw ang landas, aantayin mo pa ang eleksyon, iboto ka muna para itama mo ang mali. That's jutang gininang kajutahan to the highest level. Oh. Hindi raw kampo ni President spokesperson, handa daw harapin. Okay? Di dating presidential spokesperson Harry Roque, ang kasong inciting to sedition na isinampas sa kanya ng NBI. Sabi ni Spokesperson Harry Roque, we welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the Pulveron video. We see this as a good opportunity for President Bangag Jr. to once and for all personally disprove in court of law. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang nakakaloka sa mga ngagva, meron kasi dito okay? Recommendations for prosecution, Claire L. Contreras. L as in libog. Libog ng mga bangag. Sino si L? So definitely, yung sinasabi nilang kakasuhan yun, hindi ako yun. Kasi Claire L. Contreras. Di ba? Mga syungabels talaga itong mga ito. Pero ganun pa man, mga kababayan kong mga pinapalangga. Okay, ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Pulboron, si Bangag Pulboron, ito po ay hindi inciting to sedition. Dahil ito ay may katotohanan, okay? Ito ay, ulitin ko, authenticated po dito yon sa California. Ito na ang pinaka-aantay kong moment of truth. Sinasabi nila, di ba, na pinaano daw nila, pinatest nila sa India, kung ano-anong mga, what they call it, yung mga app. Eh di, bring it on. Do you think natatakot si palangga ninyo? Dito sa mga paninindak nila, ito po, ulit-ulitin natin, paninindak, intimidation, sila dapat nakasuhan sa ginagawa nilang pag-forge ng mga faking address, pag-fabricate, pag-fraud
ng peking address dyan sa Pilipinas enable for this bangag to file a case against me. Dyan pa lang, pag-abuso na sa judicial process ng Pilipinas na naggawa sila ng peking address, yung favorite ni Lisa Tanas, na ilagay, gamiting address ko ay nandyan sa Pasig. Yung number 1962 na pinapuntahan natin sa palangga nating mga volunteers. Remember that? Okay? Yan pa lang ang paggamit nila ng address, ng may address, fraud yan. Sila dapat ang kasuhan, hindi ako. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng address, mga kababayan, para maisakatuparan nila yung kanilang fabricated crime. Kasi hindi ka masiservan, hindi naman ako naservan ng mga notice, ng mga subpoena, kung ano pa, ng mga kaso-kasong ito dahil nga ang address ko ay nasa Amerika. So ang ginawa nila para maput on the record nila diyan sa Korte Suprema, sa Bureau, sa ano tawag dito, sa Camp Crame, sa lahat ng sangay ng gobyerno, kailangan nila mag-invento ng address o gumawa ng mga peking address para maitanggapin ng prosecutor. Kaya itong mga gunggong na ito, yan ang mga bangag. Yan. At habang sila ay nagkakamali sa kanilang mga kagaguhan, ako na ay puntos naman ito sa akin para magamit ko sa mga kaso na binabato nila sa akin at hindi ko uurungan ang mga buwakan ng inang na mga kaso na ito, pero kasi sa kasong final nila si Claire L. Contreras, hindi po ako si Claire L. Contreras. Baka yung isang Claire L. Claire Libog. 'Di ba? So yun mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, ulitin ko po sa kapapasok pa lang, hindi maglalakas ng loob si Maharlika na magsabi na ito'y authenticated ang forensic kung ito'y galing sa what? Dito sa forensic expert. At dito natin babakbakan, okay? Hindi ko to pwedeng i-share, hindi ko pwedeng bigyan ng what do you call it? Ng weapon ang mga bangag, di ba? Sabi, i-share mo nga. Julul, okay? Gumastos kayo. Magpa-authenticate din kayo ng sarili ninyo to counter this. Alright? Ayan, audio analysis, video analysis, GOP structure and frame analysis. Ayan, yan naman yan. Yung mga may alam dito sa forensic, alam nyo yan. You know, so mahaba ito mga kababayan. Ayan, do you think si Maharlika gagawa ng mga ganyan? May alam ba ako sa ganyan? Gumawa nga ako ng group na Dahig Updates na akala ko kami dalawa lang nito palangga ako makakakita. By the way, mag-leave the group na kayo doon sa Dahig Updates. Ako po yun, pero hindi yun intention para para kung ano man. Nag-try out lang kami for whatever reason itong palangga ako. Akala ko kami dalawa lang makakakita. Ang daming nag-friends, libo-libo, ay nag-join sa group. So, do you think ang lola ninyo? Well, hindi ko na kailangan mag-i-depend ang sarili ko dito sa inyo. Sa korte na lang tayo magdepensahan, ha? Para mapakita natin mismo sa mga hurado kung paano ngumingiwi ang iyong ngusong puting-puti ng white powdery substance, mga kababayan. So itong entropy analysis na ito, pinakita na natin sa inyo many times, at ito nga, permado nga ito, mga kababayan, at ang conclusion dito, basahin ko ulit, after, ayan, paano, ito daw ay, ang sabi nila, ito daw ay minanutulak ko, computer chubu-chuchu. Hindi po ganun si Palangganyo Maharlika na what? Magmamanipulate ako para magpakyut sa inyo? Hindi ako nga, katulad ng mga bangag. Okay, ang sabi dyan, okay, figure 4. Dyan sa picture na yan, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. It has not been AI reprocessed. Conclusion. After conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing.
The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Ayun, yun mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayan, gagawa na naman sila ng, ang tawag dito, ng pananakot, pero syempre matatakot ang ating palangga.